Good day, children! Narito na ang ating aralin sa quarter 1 week 5 at day 3 na tayo. So, order numbers up to 20 from smallest to largest and vice versa. So, para sa ating preliminary exercises, yan. So, kung may show me board kayo, ilabas ito. O kung wala naman, maaaring isulat sa papel o sabihin nyo na lang orally ang sagot. Okay? Ayan, sabihin kung alin sa dalawang pares na bilang ang greater than o mas malaki. 6 and 8. So, alin dito ang greater than? Kung ang sagot nyo ay 8, tama kayo. 4 and 13. Alin ang greater than? Kung ang sagot nyo ay 13, tama kayo. 11 and 14. Alin ang greater than? Kung ang sagot nyo ay 14, tama kayo. 20 and 16. Alin ang greater than? Kung ang sagot nyo ay 20, tama kayo. 20 and 9. Alin ang greater than? Kung ang sagot nyo ay 20, tama muli kayo. So, at the end of our lesson, you are expected to order numbers up to 20 from smallest to largest and vice versa. So, para mas maunawaan nyo ating aralin, tumutok lamang kayo. So, basahin at alamin. Pag sinabi nating smallest, ang ibig sabihin nito ay pinakamaliit. Ginagamit natin ang salitang smallest kapag tayo ay nagkukumpara ng tatlo pataas na bilang. No, hindi ito ginagamit kapag nagkumpara lang tayo ng dalawa. So, ginagamit ito kapag tatlo pataas. Pwedeng 4, 5, 6, 7, 8 hanggang sa sumusunod pang mga bilang. Largest. Pag sinabi nating largest, pinakamalaki. Pinakamalaki. Yan. So, kagaya ng smallest, ginagamit rin ito sa pagkukumpara ng tatlo pataas. Hindi pwedeng dalawa. Increasing. Pag sinabi nating increasing, pataas. O, halimbawa, yung 1, 2, 3, 4, 5, increasing yun. Pataas ng pataas. Pag sinabi naman nating decreasing, pababa. Ito yung countdown natin. Yung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O yan, pababa yon. Pag increasing, pataas. Pag decreasing, pababa. So now, comparing numbers. Tingnan ang mga bilang at sabihin kung ano-ano ito. Ano ito? 7, 5, 13, 20, 3, 17, 11, 31, 18, 2, 16, 0. Ngayon, pumili kayo ng mga bilang at pagkumparahin natin gamit ang salitang greater than, less than, or equal to. So, balikan natin yung mga numbers. Yan. O, ulitin nyo nga. Anong number ito? 7, 5, 13, 20, 3, 17, 11, 31, 18, 2, 16, and 0. So, pagkumparahin natin ang 13 at 18. So, dahil nauna ang 13, anong gagamitin natin dito? Is greater than, is less than, or is equal to? So, dahil ang 13 ay mas maliit sa 18, ito ay is less than. Next, pagkumparahin natin ang 17 at 0. So, ano kaya yan? Is greater than, is less than, or is equal to? So, ang naunang number natin ay 17. So, ito bang naunang number ay mas malaki o mas maliit dito sa ikalawa?
So, ano nga yung rules natin? Kapag ang nauna ay mas malaki, is greater than. Kapag ang nauna ay mas maliit, is less than. Pero kapag pareho sila, is equal to. So, ngayon, ano ang decision yung sagot? So, is greater than. Kasi 0 na yung nasa second number natin. Wala nang ibang number na mas maliit pa sa 0. Okay? 0 ang pinaka-maliit na number. Kaya, definitely, yung 17 ay greater than 0. Next, let's compare 20 and 2. So, ang naunang number ay 20. So, ang 20 ay 2 digits. Etong 2, 1 digit lang. O, di ba nung nakaraan nating aralin, kapag pinagkukumpara natin ng 2 digits at 1 digit, syempre, mas malaki yung 2 digits. Nauna ang ating 2 digits, kaya mas malaki ito. So, anong gagamitin natin? Is greater than. Okay? Pagkumparahin natin to, 5 and 31. So, 1 digit, 2 digits. So, nauna yung 1 digit. Ibig sabihin, nauna yung maliit na number. So, ano ang gagamitin natin? Is less than. So, 5 is less than 31. Next, let's compare 7 and 11. O, 7, 11. So, ito ay 1 digit, 2 digits. Nauna ang 1 digit, ibig sabihin, mas maliit ang nauna. So, ano ang gagamitin natin? Is less than. So, 7 is less than 11. Ngayon, tingnan ninyo ang mga bilang na nandito. Ano ito? 4, 6, 7. So, ano ang inyong naobserbahan sa mga bilang na ito? Sige nga. O, isip kayo. Ano masasabi nyo dito sa 4, 6, at 7? O, lahat sila, ano? O, pwede nyong sabihin na mayroon tatlong bilang. Okay? Ayan. May tatlong bilang. Meron pa ba? O, magkakaiba ang mga bilang. Hindi sila pare-pareho. Ang mga bilang, simula sa kaliwa, ayan, dito yung kaliwa, pakanan ay pataas o increasing. O, bakit po as teacher? 4. Mas mataas yung 6. Mas mataas naman yung 7 sa 6. O, di ba? 4, 6, 7. Kahit na nawala yung 5 dito, pataas pa rin siya. Kasi naunang isulat yung 4, kasunod na mataas ay 6, at ang pinakamataas ay 7. So, pataas yung number. 4, 6, 7. Ang tawag doon, increasing. Nag-umpisa tayo sa maliit, pataas. Pag sinabing increasing, uulitin ko, nag-umpisa tayo sa pinakamaliit, papunta sa pinakamataas. Increasing yon. O, yan. So, yung dalawang bilang sa kanan ay greater than o mas malaki kaysa dito. So, ito yung number na natin na nasa kaliwa, 4. Yung dalawang bilang na nasa kanan niya, greater than sa kanya. O, ibig sabihin, pataas talaga. Ang dalawang bilang sa kaliwa ay less than o mas maliit kaysa sa bilang nasa kanan. So, purihin ko lang to Yan. Okay, ito. Ito yung bilang na nasa kaliwa. So, ibig sabihin, etong mga to mas maliit, ayan, etong dalawang to mas maliit kaysa sa 7. So, obserbahan muli natin. Anong bilang ang kasunod ng 4? 6. So, dito, 6 is greater than, is less than, or is equal to 4. So, dito, tingnan natin. Pagkumparahin natin ng 6 at 4. Yan, dalawa lang itong pinagkukumpara natin, ha? So, tandaan nyo, ang greater than, less than, equal to, ginagamit lang kapag dalawang number o dalawang grupo ang pinagkukumpara natin. So, 6 is greater than, is less than, or is equal to 4. Nauna yung mas malaki. So, it should be, ayan, is greater than. 6 is greater than 4. Ang 6 ay mas malaki sa 4. Bakit greater than? Sabi ko kanina, mas nauna kasi yung malaki. Next, binaligtad natin, nauna naman yung 4 kaysa sa 6.
O, pagkumparahin natin yung 4 at 6. So, is less than, kasi nauna na yung mas maliit. 4 is less than 6. Ngayon, anong bilang ang kasunod ng 6? Ito ay 7. Yan, 7. So ngayon, pagkumparahin natin ang 7 at 6. O, dalawa lang ha, dalawa lang tayo kapag nagkukumpara. So, nauna yung 7 dito kaysa sa 6. O, yung bang 7 ay mas malaki o mas maliit sa 6? So, ito ay mas malaki sa 6. So, anong tamang term or phrase ang gagamitin natin? Is greater than, is less than, or is equal to? Kung ang sagot nyo ay is greater than, tama kayo. So, 7 is greater than 6. Bakit greater than? Kasi nga, mas malaki yung naunang number. O, binaligtad naman natin, nauna ang 6. Pagkumparahin natin tong dalawa. So, ano kaya ang gagamitin natin? Dahil nauna yung mas maliit na number, is less than. Okay? Yan. Bakit is less than? Kasi nga, nauna yung 6 na mas maliit kaysa sa 7. So, ang bilang na 4, 6, 7 ay nakaayos ng pataas o increasing order gaya ng sinabi ko kanina. Ginagamit lang natin ang increasing order kapag tayo ay nagkukumpara ng tatlong number. So, dahil tatlo pataas ha, pwedeng 4, 5, at sumunod pa. O dahil tatlo to, gagamitin natin yung increasing. So, ang 4, ang smallest o pinakamaliit. At ang 7, ang largest o pinakamalaki. So, tinatawag din ang ayos na ito na least to greatest. Yan. So, nung dalawa lang yung ating pinagkukumpara, less ang gamit natin. Ngayon, dahil tatlo na siya, least. Nung dalawa lang yung pinagkukumpara natin, greater ang ginagamit natin. Ngayon, dahil tatlo na siya, greatest. Okay? Ayan. So, least to greatest. Ang ayos na ito, nag-uumpisa tayo sa pinakamaliit o least at nagtatapos tayo sa pinakamalaki o greatest. O, ang tawag dito, increasing order. Pataas ng pataas. O, tingnan naman natin ang bilang na ito. Ano-anong mga bilang ang nakikita nyo? So, we have 10, 11, 12. 10, 11, 12. So, obserbahan nyo nga. Anong masasabi nyo dito? So, narito ang ating obserbasyon. Mayroon tatlong bilang kagaya ng una-una. So, ito nga yung 10, 11, 12. Magkakaiba pa rin ang bilang. At ang mga bilang simula sa kaliwa pa kanan ay patas o increasing. So, simula sa 10, papunta sa 11, 12, ito'y pataas ulit ng pataas. At kapag ito'y pataas ng pataas, tinatawag natin itong increasing order. Yan, o, 'di ba? Pataas. Ang dalawang bilang na nasa kanan ay greater than o mas malaki sa bilang na nasa kaliwa. O, eto yung dalawang bilang sa kanan. Mas malaki ito sa 10. Ang dalawang bilang naman sa kaliwa ay mas maliit o less than kaysa sa kanan. So, eto yung nasa kanan na number, yung 12, at yung kanyang nasa kaliwa ay mas maliit. O. So, ngayon, let's try to compare naman yung dalawa lang. 10 and 11. Pagkumparahin natin, so ang nauna ay 10. Yun bang 10 ay mas malaki o mas maunti sa 11? So, ito ay mas maliit. So, ibig sabihin, anong gagamitin natin? Is greater than, is less than, or is equal to? Tama, is less than dahil mas maliit ang 10. Next, 11 and 10. O, pagkumparahin natin, 11 naman yung nauna.
11. So, paano natin ito pagkukumparahin? Ano ba yung 11? Ito ba'y mas malaki o mas maliit o kapareho ng 10? So, ang 11 ay mas malaki sa 10. Dahil nauna yung mas malaki, ano ang gagamitin natin? Yan is greater than. Dahil nga nauna ang malaking number. So, let's compare 10 and 12. O, yan. Nauna yung 10. Nauna yung 10. Yung 10 ba'y mas malaki, mas maliit, o kapareho ng 12? So, ang 10 ay mas maliit sa 12. So, anong gagamitin natin? So, is less than. Bakit? Kasi mas maliit ang 10 kaysa sa 12. Pag nauna ang mas maliit na number, is less than. 12 and 10. Let's compare 12 and 10. Yan. So, nauna yung 12 kesa sa 10. So, ang 12 ba ay mas maliit o mas malaki? So, ang 12 ay mas malaki sa 10. So, anong gagamitin natin? Is greater than. Bakit? Dahil nauna ang mas malaking number. So, ngayon, ang bilang na 10, 11, 12 ay nakaayos din ng pataas o increasing order. 10, 11, 12. Ang 10 ang pinakamaliit at ang 12 ang largest o pinakamalaki. So, tinatawag din ang ayos na ito na least to greatest. So, kapag ang ayos ay nagsisimula sa smallest o pinakamaliit, papunta sa pinakamalaki, ang ayos na ito ay least to greatest. So, ang least to greatest ay ginagamit lang natin kapag pinagkukumpara natin ng ayos ng tatlo o higit pang mga bilang. So ngayon, mga bata, ang bilang na 12, 11, 10 ay nakaayos ng pababa o decreasing order. Binaliktad natin kanina yung 10, 11, 12. Yung pinakamataas, nauuna na. Ayan, ito, yung pinakamalaking number, nauna. At yung pinakamaliit na number, ito naman yung nasa hulihan. Kaya, ito ay nakaayos ng ayan, largest to smallest or decreasing order. Ibig sabihin ng decreasing, pababa, bumababa yung bilang. At ito ay maaari ring tawagin na ayos from greatest to smallest. Greatest to smallest. Yan, sana'y naunawaan nyo, no? Para good job kayo. So, let's try this. Are you ready? So, tingnan ang bagong set ng mga bilang. Meron tayong 18, 16, 13. Again, 18, 16, 13. Ito ba ay nakaayos ng increasing o decreasing? Uulitin ko, pag sinabing increasing, pataas. Nag-uumpisa tayo sa pinakamaliit, papunta sa pinakamataas. Kapag naman decreasing, pababa. Nag-uumpisa tayo sa pinakamataas, papunta sa pinakamababa. So dito, ang nauna ay, ayan, 18. Ito yung pinakamalaki. At nahuli yung 13 na pinakamaliit. Kaya ito ay tinatawag na decreasing o pababa. Countdown ba? Yan. So, di ba? So, ang mga bilang ay nakaayos simula pinakamalaki papunta sa pinakamaliit. Kaya ito ay arranged from greatest to least. Yan. So, ito ang largest. Ito naman ang smallest. Ano kaya ang gagawin natin sa mga bilang para maging increasing order ito o pataas? Paano kaya ito magiging pataas? Yung mag-uumpisa tayo sa pinakamaliit at magtatapos tayo sa pinakamataas na number. Pagbabaliktarin natin. Yun. Pinagbaligtad lang natin yung 13 at 18. So, yung nasa gitna, hindi natin gagalawin kasi tatlo lang sila. Pero kung apat yan, gagalawin natin lahat. Okay, so papalitin lang natin ang smallest at saka largest sa pwesto.
So kaya ang mga bilang ay nakaayos simula sa pinakamaliit papunta sa pinakamalaki, kaya ito ay arranged from least to greatest. Least to greatest. So eto yung least, pinakamaliit o smallest. At eto naman yung largest o pinakamalaki o yung greatest. Let's try another. Are you ready? Okay, so ano ang nawawalang bilang kaya dito? Yan. So, 14. O, yan. Alin kaya? O, pwedeng 14, pwedeng 13. Kahit alin dyan sa dalawang yan. Okay? Pwedeng 14, pwedeng 13 ang nawawalang bilang. O, yan. Kaya dalawang pwedeng sagot dito. It's either 13 or 14. Next. Yan. Ano ang nawawalang bilang? 5 blank 8. Parang ang dami dito ah. So, pwedeng 5, 6, 8. Pwedeng 5, 7, 8. Okay, next tayo. So, ano ang nawawalang bilang kaya dito? 15 blank 11. Nauna naman yung largest papunta sa smallest. O, nauna yung pinakamalaki. So, ibig sabihin, ito ay decreasing order, pababa. So, pwedeng 15, 14, 11. Pwedeng 14 ang nawawala dito kasi nga nakaayos siya from largest to smallest. Pwede rin 13 ang nawawala dito. Pwede ring 12 ang nawawala. So, tatlo yung posibleng sagot. Next, we have 9 blank 4. So, ang 9 ang largest at ang 4 ang smallest. So, ano kaya yung pwedeng number na mawala dito sa gitna? Yan, pwede yung 8. 9, 8, 4. Pwedeng 9, 7, 6. Pwedeng 7 yung nawawala. Pwedeng 9, 6, 4. At pwedeng 9, 5, 4. Yan, magaling mga bata. So, pwede nyo balikan yung video kung medyo nalito kayo, tapos i-analyze nyo ulit. So, ngayon, ano ang ginagawa natin kapag inaayos natin ang mga numero simula pinakamalaki papunta sa pinakamaliit? So, inaayos natin ang mga numero sa pababang ayos o decreasing order. Ano naman ang ginagawa natin kapag inaayos natin ang mga numero mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki? Yan. O, nag-umpisa tayo sa maliit palaki. So, inaayos natin ang numero sa pataas na ayos, decreasing. Ngayon, isulat ang nawawalang bilang. Maaaring magkaroon kayo ng iba't ibang sagot, pero isa lang, no? Kung marami kayong nasa isip, isa lang. Yan. So, ngayon, ano kaya yung nawawalang number dito? 3 blank 6. So, ang 3 ang smallest, ang 6 ang largest. Isa lang yung pwedeng sagot. Pero bibigyan ko kayo ano yung mga posibleng sagot. O, sige nga. Sabihin nyo nga o pwede nyo isulat kung may whiteboard kayo, magic board, o kung ano man. Okay, so ang mga posibleng sagot dito is 3, 4, 6. Okay, 3, 4, 6. Pwede ring 3, 5, 6. So, it's either 4 or 5 ang sagot. Next. Blank 2, 5. Ano kayo nawawala dito bago mag-2? So, smallest. Ano kayong smallest number? So, we have, pwede itong 1. Yan, 1, 2, 5. At pwede rin namang eto. Yan, 0, 0, 2, 5. Next. 10 blank 12. So, ito yung smallest natin, pinakamaliit. Ito yung largest o pinakamalaki. So, anong pwede nawawala dito? Isa lang ang sagot? 10, 11.
Yan. Next, 17, blank 14. So, nauna yung largest number as ang nasa hulihan ay smallest. So, ito ay decreasing order. So, 17, blank 4. 14 pala. 17 blank 14. So, maraming pwedeng sagot dito. Pwedeng 17, 16. Ayan, 17, 16, 14. And, ayun na niya magpubura. Okay, pwede rin namang 15. Okay? Yan. And for the last one, blank 19, 16. So, ang nawawala ay yung largest dito. So, given yung 16 at saka yung nasa gitna, ang nawawala ay largest. Okay? So, pwedeng sagot dito ay 20 o kaya 21, 22, 23, 24. O basta pataas. Okay? Yan. Yun yung mga pwedeng isagot dito. So, sana may natutunan kayo ngayong araw na ito sa ating aralin sa mathematics. Hanggang sa muli, paalam!